Alleluia, Alleluia, Alleluia. Espiritu ng Diyos Anak ay siyang ating tinatanggap, ng Diyos Ama ay matawag. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan nanalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kaniyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kaniyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, sapagkat pinatatawad namin ang bawat nagkasala sa amin. At huwag mo kaming iharap sa mabigat na pagsubok. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, sa iba't ibang online platforms, at sa lahat ng ating mga kadiboto, sa iba't ibang panig ng Pilipinas, at maging sa buong mundo, kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Para po sa ating mga Katoliko, ang ibig sabihin ng panalangin ay ang pagtataas natin ng ating puso't kalooban at ng ating kaisipan sa Diyos. Ito yung ating pakikipag-usap at pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya bahagi ng ating pakikipag-usap sa Kanya ay ang paghingi natin ng mga mabubuting bagay mula sa Diyos. Take note, mga kapatid, mabubuting bagay. Dahil kapag ikaw ay humiling ng masamang bagay, tiyak sa Panginoon, hindi ka niya pakikinggan. Bakit? Sapagkat hindi natin pwedeng turuan gumawa ng Diyos ng masamang bagay. Sapagkat isa sa katangian ng Diyos ay kabutihan. Hindi pwedeng ang laman ng panalangin mo, Panginoon, sana po yung paborito kong kapitbahay, no, na lagi akong chinichismis, sana dapuan ng maraming sakit at tamaan ng kidlat. Pag ganun ang panalangin mo, kapatid, nako, huwag kang umasang pakikinggan ka ng Diyos. Dahil hindi mabuti
ang iyong hinihiling. Hindi mo pwedeng sabihin, "Nako Panginoon, sana sa office mate ko na laging puro chismis ang inaatupag, sana dapuan ng maraming sakit, magka-cancer, at naway umigsi ang kaniyang buhay." Pag ganon ang panalangin mo, kapatid, huwag mong asahang pakikinggan ka ng Panginoon, sapagkat hindi mabuti ang iyong hinihiling at hindi natin pwedeng turuan ang Diyos na gumawa ng masama, sapagkat kailanman hindi maaaring gumawa ng masama ang Panginoon. Dahil ang Diyos mabuti, puro mabuti ang kaniyang ginagawa para sa atin. Kaya kung tayo'y humihiling tayo ng kabutihan kahit sa ating kaaway. Panginoon, itinataas ko sa iyo ang aking kapitbahay na palachismis. Naway baguhin mo ang kaniyang buhay. Naway magkatrabaho siya para hindi paninira ang kaniyang inaatupag at maging busy siya sa paggawa ng mabuting bagay. Kapag ganon ang ipinanalangin mo, tiyak yun, maaaring pakinggan ka ng Panginoon. Sapagkat mabuti ang iyong hiniling at ang Panginoon na mabuti ay laging gumagawa ng kabutihan para sa atin. Kaya kung inyong mapapansin, ito rin mismo ang laman ng panalangin itinuro sa atin ni Jesus Nazareno. Ama namin, kung susuriin natin, ipinapahayag ng panalangin Ama namin, unang-una ang pagkilala natin sa Diyos bilang isang amang banal, sapagkat siya ay nananahan sa langit, ang lugar ng banal. Kaya't bilang ating amang banal, siya ay ating sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Ano ang unang linya sa panalangin? Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Sa panalangin ito, hinihiling din natin sa Diyos Ama na ipagkaloob niya sa atin ang kaniyang kaharian. Ito rin ay isang panawagan para tayo ay bumuo ng kaniyang kaharian sa pamamagitan ng pagmamahalan, pagpapatawaran at pagkakaisa upang sugpuin ang kasamaan at ipalaganap ang kabutihan sa lahat. Hindi lamang sa langit, kung hindi maging sa lupa na ating pansamantalang tirahan, maranasan natin ang langit. Anong sinabi ni Jesus Nazareno? At naway magsimula na sana ang iyong paghahari. Pag sinabi nating magsimula ang iyong paghahari, dito pa lamang sa lupa, nararanasan na natin ng pahapyaw kung ano ang ibig sabihin ng langit. Nakapaloob din sa panalangin itinuro sa atin ang paghingi natin sa Diyos ng ating makakain sa araw-araw upang tugunan ang ating pisikal na pangangailangan. Pagmasdan ninyo, humihingi tayo ng makakain, isang bagay na mabuti. Kaya hindi mo pwedeng sabihin, Panginoon, sana magutom
yung kaaway ko. Panginoon, sana mawalan sila ng pagkain. Hindi pwede. Kasi itinuro nga ng Diyos sa atin, humingi tayo ng ating makakain sa Diyos. Makakain ay mga grasya at pagpapala, mga kabutihang ibinibigay sa atin ng Diyos. Kaya kung inyong mapapansin mga kapatid, nakapaloob din dito sa panalangin ito ang paghingi natin ng kapatawaran sa lahat ng ating kasalanan at pagkukulang na nagagawa sa araw-araw at kapansin-pansin din ang paggawad natin ng kapatawaran para sa mga taong nagkukulang at nagkasala sa atin. Para ng pagpapatawad namin sa bawat nagkakasala sa amin. Kung tayo humihingi ng kapatawaran sa Diyos at tayo pinagkakalooban niya ng kapatawaran, ang mga taong nagkasala sa atin, ang ine-expect ng Panginoon, marunong din tayong magpatawad. Kaya hindi tayo pwedeng manalangin ng masama para sa kanila dahil ang inaasahan ng Diyos ay patawarin natin sila gaya na lamang ng pagpapatawad ng Diyos sa napakarami at paulit-ulit din nating pagkakasala sa Kanya. Mga kapatid kay Kristo, sa araw na ito, hinahamon tayo ng ating ebanghelyo upang pagnilayan, balikan at sariwain natin. Kamusta na ba ang estado ng iyong panalangin at pananampalataya sa Diyos? Kinakausap o nananalangin ka lang ba sa Diyos? Naaalala mo siya? Nagsisimba ka lang dahil ikaw ay may hinihiling at may ipinagdarasal sa Kanya? Naway sa bawat pagpintig ng ating mga puso, ang hinahanap nito ang mapapurihan at mapasalamatan ang Diyos, sapagkat ang panalangin ay ating buhay. Kung walang panalangin, walang sustansya ang ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.